Grabe po ang ginawa ni Lord sa home office kasi only not give us financial ends, but then inayos po niya yung ministry, yung honoring, and we have been through a lot of experience in the home office, the ups and downs, pero nakita po, ang pagkatalo na pala sa home office, yung tumigil ka. Kaya ngayon po, yung mga young people, meron isang young people na CEO na certified na po siya na Covenant Millionaires kasi after one year and 7 months, grabe yung nakabigyan na siya ng kanyang milyon. First month lang yun it's not, iba pa yung church project at saka times. Sabi ko, totoo talaga to. We organize also a mentoring every Monday sa Zoom namin. Kami lang Pastor Bong, grabe po yung ginagawa ni Lord. So nakita ko na ang home office pala is, akala mo pera lang siya, pero regalo pala talaga siya ni Lord to rearrange the ministry. No? So grabe acceleration sa life ko as a pastor. Kasi sa tabi-tabi lang naman ako noon no? But then because of the home office, it gives me the platform that is really for the man of God because ang pagpapastor po hindi po siya ordinaryo. Ambassador po tayo ng Panginoon. But then we're not able, parang missing piece pa. Paano tayo magsampa dun sa platform na yun, hindi makasampa, no? Instead ambassador, yung ibang kargador, no? Kargador ng burdens, no? So, grabe po yung ginawa nila. So, but then dumating po itong office sa life namin. So, it changes a lot, no? First time nung pagpasok, sampa po namin dito, unang regalo sa akin ng Lord. Dahil sa mga first fruit namin is that they brought us to the promised land sa Golgotha. Kasi yung niyaya ko yung asawa ko, pupunta kami ng Bogota, sabi niya, ang gusto mong puntahan, Golgotha, dili Bogota. Di ang among bulsa, perting Gugota. Pero ibang klase yung ginawa ni Lord sa home office. So we were able to go to Promised Land, and then pagkatapos ng Promised Land, Bogota. No? So nag-start kami first batch 4, September 2022. So 2023, nandun na kami sa January sa Israel at saka sa Bogota. Grabe yung acceleration, amen? So praise God. Kaya ngayon, gusto ko maunawa ng bawat isa na ang first fruit ba sa di pala siya basta-basta nakukuha mo yung revelation. Ilalagay pala sa tamang panahon. Kaya nandito ka dahil may tamang panahon na sa'yo, no? I-accelerate ka na ni Lord. Pero ready na po ang blessing. Ang tanong, kaya mo bang hawakan ang blessing? Kanina nagkapi ka ni Pastor Bong, Pastor Dong. Hello, Pastor Dong. So, may pinag-usapan kami. Okay, marami po ngayon, pag yumaman na, nakalimutan na yung ministry, iniiwan na yung ministry. Pero nung dito sa office, makikita mo pag umangat talaga yung yung teaming nandun. So, kaya yung mga leaders na nandito, you have to destroy the arguments that the enemy has set against first fruits. Kasi naman nasa Bible. Kumuha sa Bible, ay nagsunda. Grabe po yung yung privilege pala yon, then dapat ready ka. Yung isang leader ko na grabe po ang kanyang honoring talaga, yung nagbigay na sa akin ng 1 million first fruits, no? Naabot na siya 1 million first fruits sa akin. So, ibang klase ko, yung platform ko nasakyan din niya. Punta kami na umikot ako sa ibang bansa, kasama din siya. Punta kami ng Thailand, no? Ang galing nga ng office atin seminar, conference, umaga, pagdating sa gabi, trabaho sila, ako tulog. Tapos diretso kami ng Cambodia, we were able to make discipleship summit sa Cambodia. So, kaya ka pala i-bless ni Lord for advancing the kingdom. Kaya naintindihan ng aking mga CEO na teller lang pala sila. Sabihin mo sa akin, baka ikaw owner teller ka lang Kaya hindi na mahirap na i-submit yun kasi naintindihan nila na kingdom advancement pala ito. Kaya mabilis ang acceleration. Kasi yung dating pinagpapala ni Lord na mga mayayaman dinala sa church, akala na nabili na nila si pastor at ang church. May kita yung mga leaders ng milyonaryo. Pastor, dapat makinig ka sa'yo. Pag hindi, maghanap ako ng ibang church. Ngayon, iba yung CEO natin. Grabe po sila, binibless, pero wala bang yabang. Tapos, excited silang magbigay ng first fruit. Nung papunta kami ng Israel noon, may ticket na ako, may hotel na kompleto na, wala na pocket money. Kinabukasan, lilipad na kami. Sabi ko, grabe humubog sa faith dito. Lumapit yung CEO, kasama yung team niya, Pastor, i-bless mo kami. Pinag-pray ko, nag-abot siya ng 116,000 first fruits. Sabi ko sa kanya, sandali, hawakan mo, kumusta puso mo?
Baka nanghihinaya. Baka may ganun ba? Pastor, excited po kami. Ayan, tinanggap ko siya. Kasi bantayan natin yung puso, baka napilitan. Di naman katabi, baka napilitan ka lang. Pero pa kanya, nag-impit ng first fruit eh. Next month ko na lang. So, grabe po yung ginawa ni Lord na accelerations on our part in the ministry. Now, ang church namin ngayon, nasa mall siya, na we are spending 6 digit a month, no? Sa church. Dati-dati, 5,000 naman eh. Pinalis na kami ng building kasi hindi kami makabayad 6 months. Pero karon 6 digits, kaya nang bayaran monthly. Tapos, meron kami discipleship summit once a month with Bishop Uriel. Kaming host, doon namin ginaganap nila Dong Alvin at Church. There's also 6 digit one summit. Sa dati-dati, pamasahe lang sa Maynila, Hallelujah Lord, naghimala ka Panginoon. Magpapastay pa yan, Tapos pupunta ng probinsya, sana may piso fare. Ngayon, hindi na, anytime. So, grabe acceleration sa Lord, sa ministry. So, kaya pabalik-balik tayo dito kasi nakita ko, ayun, so much to learn pa. No? So, grabe po, nag-usap ka Pastor Bong, sabi mo, may bagong revelation naman, bago namang revelation. So, nakita ko na seryoso pala talaga dito ang ministry. So, si Lord bahala sa client, ayusin mo yung ministry mo, yung disciples mo. May mga CEO ko na hindi talaga sila nag-break, dalawa lang client. Yung isa, ginawa na lang work ng isang CEO, ang nakita ko, ministry, wala siyang ministry. So, kumbaga sabi ko, seryoso ang ministry ni mo, then seryosuhin siya kasi Ginoo. Amen? Importante yung covenant, ang imong ministry, kaya normal mag-ina siya. Kung abot na siya, hinala magpalikot ka, be grounded. Baka pag abot sa 7 digits, hindi mo kayang hawakan yun. Be grounded today. No? Do not be attached with money, but be attached to the ministry. Kaya salamat po sa buhay ni Pastor Ronald, Pastor Atini, salamat po sa mga nag-invite sa akin na rin si Pastor Ian Galvez, si Pastor Ziki, sila po yung nakausap po talaga na nag-push sa akin na rin niya karon. So, nag-push na po ubang mga pastor. Kaya salamat po, Pastor, and thank you for the privilege po, Pastor, na binigay po sa amin. And Pastor Nona is my world commander. So, life has never been the same again when I meet, pinakuha po namin si ministry and management. Hindi lang yun, pati family namin na intact talaga siya. Kaya, hindi lang to basta online business. This is rearranging lives. Covenant with God. Pag naayos pa lang atong covenant, ilagyan kayo mga tithes pa, kung mag-ipit pag-tithes, maunay di ma-bless ang ministry. Kaya salamat sa Ginoo nga i-emphasize natin Pastor Nono ng radically po, because preaching us, maraming umatay Pastor Nono na negative, kalapil lang po ko, Pastor. Pero normal pala yun, sabi ko, salamat Pastor sa life mo na you don't care anong sabihin ng tao. And salamat for opening it up to us, kasi I believe na sa kanilang pinabot yung revelation. Again, salamat po, Sir, and more power to you, Sir.